Okay mga kababayan, panibagong vlog po tayo ngayong umagang ito. Ayan, magandang araw ho sa inyong lahat. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mga kababayan, panibagong video, reaction, analyze naman ang inyong masasaksiyan sa Brothers Travelers. At ito na nga mga kabayan, ang ating pag-uusapan, ang tambalan ho mga kabayan ng lutang at ni lugaw. Ayan. At na-vlog ko na nga ho mga kabayan na kung saan nagpakita ho mga kabayan ng pagiging pinklawan itong si Bongbong Marcos. Kaya lang ho mga kabayan, itong mga pinky, itong mga rosas ay hanggang sapatos lang. Sa pagkakataong ho ito mga kabayan, meron ho tayong pag-uusapan. Yun ho dating yung dati hong sinasabi kung ano nung masamang sinasabi ho mga kabayan kay Bongbong Marcos. Na una kasi nagparatang dito mga kabayan si Bongbong Marcos. Sabi niya, dinayaan niyo ako. Dinayaan niyo ako. Magpaparecount ako. Ako ang totoong nanalo. Yan. Ganyan ho mga kabayan. Ito hong si Bongbong Marcos. Naalala ho natin yung laban ng pula ni Leni Robredo. Ayan. Ayan. Okay. So ngayon, sa pagkakataon ho ito mga kababayan, naglaban ho itong dalawa. Totoong naglaban ho itong dalawa. Paano ho sila naglaban? Naglaban ho sila sa pagka-vice presidente noon. Ang sabi ni Bongbong Marcos, dinaya mo ako. Ayan. At dinaya mo lang ako. Sabi na, magpaparecount ako. Ayan. Sabi naman ng isa, magnanakaw daw, kesyo daw magnanakaw ang mga angkan nyo. Yung mga usually nga pambabato. Ngayon mga kabayan, sa pagkakataong ito, makikita ho natin, yun hong si Leni Robredo at si Bongbong Marcos nasa Malacanang. Tingnan natin. Ayun oh. Ayan oh. Ay, teka lang ho, para maliwanag. Ayan. Ayun oh. Kitang-kita ho mga kabayan, nasa Malacanang na. Ayan si Leni Robredo at saka ho itong si Bongbong Marcos. Siyempre ho mga kabayan, yung mayor ho ng Maynila, siyempre si Isko Moreno. At ngayon ito ho yan. Anong ibig sabihin nito? Ito ho para sa akin sino kaya ang nambubudol sa dalawa? Aray ko, ang pangit pakinggan. Sino kaya mga kabayan na nambubudol sa kanila? Yung mambubudol ho si Marcos o ang nambubudol ngayon ay si Leni Robredo. Kumbaga kasi mga kabayan, si Leni Robredo, alam niya na ho ang kartada ng baraha ni Bongbong Marcos. Di ba? Kumbaga, alam ko na estilo gagawin mo. Ito naman, ito hong si Marcos, umaasa na magiging kakampi niya, ito sa bandang huli, sapagkat alam nila na ayaw nilang paupuin si BP Sara. Kumbaga, ito ho ay pagpiprepara, mga kabayan, sa 2028. Yun ang totoo. Aminin nyo na. Ngayon, ngayon, ito ho yan. Kung papansin ho natin, ang pagbisita po mga kabayan sa Malacanang ni Leni Robredo mga kabayan, bibigyan ko ho ng pakahulugan. Ayan. Bibigyan ko ho ng pakahulugan sa akin yan na ito na ho ba kaya ang simula ho ng Uni-EBAC. Ayan. Ulitin ko yung tatawag na Uni-EBAC. Pero mga kabayan, bukod po dyan mga kabayan sa Uni-EBAC, ito. Isipin nyo, dati, suklam na suklam kayo dyan. Diba? Suklam na suklam po mga kabayan. Ito hong si Leni Robredo dito. Likewise, ganun din naman mga kabayan, si Marcos. Ngayon, baliktad na ho mga kabayan ang panahon. Oy, bakit? Bakit nga nagkabaltar ng panahon? Ngayon ho, magkaibigan na po sila. O, di ba? Di wow, kalabaw. Alright. So, dahil nga ho, itong ginagawa ho noon, may nambubudol, may nagpapabudol. Kumbaga ho, mga kabayan, sa nangyayari ho ito sa atin, nagagamitan ka nga. Yan. Nagagamitan. Wala na ho talaga yung diwa, mga kabayan, ng prinsipyo at paninindigan. Alright. Oy, mga adik, eto na yung mga adik sabi dito mga kabayan, may libreng cremation na daw po mga kababayan. Totoo kaya to? Totoo ba yan? Sa mga adik, aray ko. Sa mga adik daw ho, may libreng cremation na daw mga kabayan kay Flavi. Grabe naman yun.
Mga adik may libreng cremation. Na kaya pag nag-adik-adik ka, may libreng cremation, tatakbo ka kay Clavi. Ayan, alright. Anyway, eto na nga, Father Flavi Villanueva may libreng cremation, libreng para sa mga EJK. Basahin ho natin. Sabi ho mga kabayan, Father Flavi Villanueva may libreng cremation at libing para sa mga biktima ng EJK. Ibinahagi ng programa ng Panghilom Founder, Father Flavi Villanueva, ang ilan sa mga programa nila para sa mga biktima ng EJK noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa kanilang mga programa ay ang Project Arise, kung saan ay kinukuha nila ang mga katawan ng biktima at susuriin ito. Teka kukunin daw ho mga kabayan, ito mga kunyari kayo na lilipat nyo, pero ang totoo hindi nyo ililipat. Nabuking ho kayo, susuriin nyo yung mga bangkay. Ayan, di ba? Ito ho So anong ibig sabihin ho nun? Bubudulin nyo na naman ho yung taong bayan, susuriin nyo yung mga bangkay. Kaya ho nyo hinuhukay yan para suriin nyo, para may magamit kayong ebidensya sa ICC, ganon. Ayan. Pagkatapos ay ipapakremate ito at ibibigay muli sa kanilang mga pamilya para dalhin sa dambana ng panghihilom sa La Loma Cemetery. Sa isang panayam, sinabi ni Villanueva na libre nilang inaalok ang programa sa mga biktima ng EJK. Nagkakahalaga umano ang buong proseso ng $900 o mahigit 50,000 kada individual. Ang tanong, sino kaya ang nasa likod nito? Sino kaya ang gagastos dito? Sinabi ni Villanueva na ang ginagastos nila ay para sa programa ay nanggagaling sa mga donasyon at minsan ay nakakatanggap din sila ng malaking tulong mula sa hindi pagpakilala ng sponsor. Siyempre, alam niyo na yung mga politiko. Siyempre, puntahan tayo. Yung mga kamukha na kabayan, siyempre magbibigay yan. Yung mga kongresista na na panibida ho para kay Flavi itong mga to. Alam na natin kung sino ho yan. Sino-sino yung mga yan, yung mga nagdodonasyon daw. Ibig sabihin, kung may ako tingin ko politiko ho nagdo-donate ho dito. Pero yung dinodonate lang, pera pa rin ho mga kabayan ng taong bayan. Ayan. Okay, samantala mga kabayan, bagamat maiksi lang ang atin hong vlog ngayon, eto na. Mga kababayan, ayon po rito, Pilipinas target ng 2.4 billion loan mula sa Japan para sa infrastruktura. Target ng Pilipinas na makakuha ng humigit kumulang na 2.4 billion US dollars. Ito kung sa yen ho ay 371.31 billion na bagong pautang mula sa Japan ngayong fiscal year 2026 upang ponduhan ang mahalagang proyekto ng pang-infrastruktura ayon kay Finance Secretary Frederick Go. Kabilang sa poponduhan ang mga proyekto tulad ng Metro Manila Subway at Central Mindanao Highway na magpapabuti sa transportasyon, koneksyon ng mga reliyon o logistik sa mga agrikultura. Layunin ng pamahalaan na mapirmahan ang 11 loan agreement at posibleng magdagdagan pa ng $1.58 billion na pautang bago matapos ang kasalukuyang fiscal year ng Japan. Nanatiling pinakamalaking pinagmumulan ng Official Development Assistance o ODA ang Japan para sa Pilipinas na may kabuang loan at na-grant commitment na halos 13.96 billion US dollars hanggang Disyembre 2025. Malaki ang naging papel nito pagsuporta sa infrastructure development ng bansa kabilang ang railways at highways project simula sa kasalukuyang administrasyon. Umaabot na ng 5.92 billion US dollars ang mga kasunduang pautang na napirmahan sa Japan. Ipinakita nito ang patuloy na tiwala ng Japan sa ekonomiya ng Pilipinas at ang matibay na ugnayan ng dalawang bansa sa pangmatagalang pag-unlad. Alam mo, matalino talaga ang Japan. Pinautang yan ang pinautang tayo. Alam ng Japan na wala na hong 2 taon ay aalis na ho itong si Marcos. Alam ng Japan, yung susunod na presidente, siya ho ang magbabayad dito. Kumbaga, baon na ho tayo mga kabayan sa utang. Ibinabaon ho tayo sa utang mga kabayan ni Bongbong Marcos, sa kabila ho mga kabayan, na alam ni Bongbong Marcos na wala nang 2 taon eh. Diba? 2028 na, 2026 na tayo ngayon, no? Wala na hong 2 taon, bababa na sa peso si Bongbong Marcos. Tapos, sino ang may sino magbabayad ho nitong 2.4 billion na nilolon ho nila? Diyan po mga kabayan, sa Japan. Di ho tayo naman po mga kabayan, ang pahihirapan nito hong si Bongbong Marcos. At pinapalabas sila, malaki daw ang tiwala. Alam nyo,
negosyante rin ho ang Japan. Alam nila na wala naman tayong magagawa. Binabaon lang po talaga tayo sa pagkakautang. Ha? O, ulitin ko ha mga kabayan. Kumbaga mga kabayan, ito na nga mga kabayan yung sinasabi ho nila mga kabayan na ibinabaon na tayo papunta sa Kumunoy. Yan ha. So mga kabayan, at alam ko ho, marami ho yung nag-aabang ho sa inyo mamaya sa Berada Aguila. Sa tuwing Lunes ang gabi, abangan nyo ho kami sa Berada Aguila. Okay, so again, uulitin ko mga kabayan, ito na nga mga kabayan, sino to? Ha? Grabe, nag-post pa talaga sila, kitang-kita, ayan ayan na sila, balikan natin, ayan nakangiti po mga kabayan, kitang-kita ang ngiti ni Leni Robredo, kasama ho si ba to? Si Bongbong Marcos, ayan, grabe sa Malacanang, dumalo, pumunta ho mga kabayan, parang may kahawig tong si parang may kahawig ko si Leni, baka akala niya ho, anak niya ho ito, baka mapagkamalan niyang anak niya, hindi niya ho anak yan. Grabe again, antindi ho ng kanila hong pagkasama ngayon. Ang pinagsama ho mga kabayan, grabe. Uy, nakakapangilabot. Oo. Anyway mga kabayan, huwag kalimutan ho mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mga kabayan, ako po ang inyong host, Brother Sables, pasama ng papaalam. At muli, sama-sama ho ulit tayo mga kabayan sa susunod hong araw na live na ho. At again, ako po ang inyong host, Brother Sables Lancia, nag-iiwan sa inyo ng isang mapalang araw. At keep safe always, God bless, and always God bless. Mabuhay po kayo.